alamin at unawain ano ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos, matutunan natin kung ano ang kahihinatnan ng mga taong walang personal na relasyon sa Diyos. O mga awit 51. 5, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Isaya 53. 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Efeso 2, 1, at kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ang kalagayan nila ay kasiyasya at mabuti. Ang kapaligiran ay perpekto at maayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Ngunit nagbago ang lahat ng suwayan nina Adan at Eva, utos ng Diyos, kaya ang maayos na kalagayan ng tao sa Diyos ay nasira. Patuloy ang kasamaan ng sanlibutan, ang tao ay patuloy na naligaw, bulag, makasalanan o alipin ng kasalanan, wasak ang moralidad at patungo sa tiyak na kapahamakan. Sa pag-aaral, malalaman natin ang kalagayan ng tao at ang kahihinatnan. Kung patuloy na di maayos ang kalagayan o relasyon sa Diyos, basahin natin ang Efeso chapter 2 verse 1. Ang dating kalagayan ng tao. Kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Nakakita na ba kayo ng patay na nakagawa ng anumang bagay at mayroon pa kaya siyang pagnanais sa sanlibutan ito? Sa tingin natin, anong ibig sabihin ng salitang patay kayo dahil sa inyong pagsalansang? Sa bahaging ito ipinapakita at tinatalakay na ang patay ay ang ating espiritual na buhay. Sa madaling salita ay di natin nauunawaan ang salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng kasalanan o pagsalansang? Ang ibig sabihin ay hindi natin naabot ang itinakdang limitasyon ng Diyos. Halimbawa, patay ang isang bumbilya kapag ito ay hindi nakakabit sa pinagmumulan ng kuryente, ganun din ang taong patay espiritual, hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos at wala sa kanya ang liwanag. Anong pagsalansang o kasalanan na ang nagawa mo na sa Panginoon? Sinusunod ninyo ang takbo ng sanlibutang ito bago dumating ang Panginoon sa mundong ito. Ang sinusunod ng tao ay ang takbo ng sanlibutang ito. Mayroon tayong sariling lakad, pagkilos o paggalaw na hindi natin namamalayan, nasusunod na pala natin ang itinakdang pamantayan ng dyablo. Hindi natin nabibigyan pansin ang mga bagay na makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Maaaring sabihin mo, sandali lang, hindi porket hindi Kristiyano ay ibig sabihin laban na sa Diyos, o maaaring isipin natin maraming mga taong gumagawa ng mabubuting bagay, ibig sabihin ba niyan ay hindi siya sumusunod sa Diyos? Maaaring masakit pakinggan, ngunit iyon ang sinasabi ng Biblia. Maaaring basahin ang Marcos chapter 9 talata 40, sapagkat ang hindi laban sa atin ay sama sa atin, ang Juan chapter 8 verse 42 hanggang 47 verse 43, bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita, sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Talata 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling, at ama nito. Verse 45, ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Verse 46, sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? At verse 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Check ourselves, sa mga nakalista sa ibaba, alin ang mga hindi mo nagawa sa iyong buhay: chismis, pagseselos, pagkainggit, pagnanasa, kasakiman, pagiging makasarili, paninirang puri, pagkukunyari o ipokrito, namumuhay sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng laman at pag-iisip. Kapag tayo ay pinamumunuan ng ating makasalanang kalikasan, tayo ay masama at hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Narinig na ba natin ang salitang total depravity, na ang ibig sabihin na ang kalikasan ng tao ay lubusang tuwali at makasalanan bilang resulta ng pagkahulog sa kasalanan? Gaano kadaming tao ang tingin mo na makasalanan? Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong parte ng tao ang apektado ng kasalanan? Kaisipan, katawan, kalooban, damdamin. Lahat na bahagi ng katawan ng tao ay apektado ng kasalanan. Naapektuhan nito ang kaisipan na kung saan hindi niya iniisip ang mga bagay patungkol sa Diyos. Apektado ang buong katawan dahil nakakaranas ng sakit at kamatayan. Ang ating damdamin ay nagkakaroon ng maling desisyon na humahantong sa maling pagpapasya.
Ang ating kalooban ay hindi nakakatulong sa pagtugon sa tamang desisyon. Roma chapter 7 verse 11 sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, basahin ang Juan Kabanata 3 talata 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bagtong na anak ng Diyos. Ang hatol ay tapos na sa mga taong ayaw manampalataya sa anak ng Diyos. Ngunit sa mga taong nananampalataya sila ay hindi tatanggap ng kaparusahan. Tayo ay makakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos matapos tayong maipanganak na muli sa tubig at espiritu, ibig sabihin sa salitang English ay born again. Ang pabor ng Diyos. Ano ang nagagawa ng biyaya o grace ng Diyos sa buhay ng tao? Mula sa ating likas na makasalanan ay inilipat tayo ng Diyos sa maayos na kalagayang espiritual. Tayo ay binuhay na mag-uli. Dati tayo'y mga patay ngunit sa grasya ng Diyos, tayo ay muling binuhay sa espiritu at ito'y kaloob ng Diyos. Tayo ay iniligtas sa biyaya ng Diyos. Ayon sa talata, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nanggaligtas. Ano ang ibig sabihin ng grace? Ito ay hindi regalo dahil sa mabuting gawa, ito ay hindi isang bagay na isantabi, at mababawi sa mga oras na nakagawa ng masama o mali. Tayo'y ibinangon at kasamang pinaupo sa kalangitan. Dati tayo'y patay sa espiritual at ngayon ay muling binuhay, binago, at binigyan ng masiglang buhay espiritual. Nagkaroon tayo ng pagnanais na mabigyan kaluguran ang Diyos anong mga bagay ngayon ang dati mong ginagawa na hindi mo na ginagawa. Nagkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Refleksyon sa ating buhay. Makikita natin na ang buhay ng isang tao na walang relasyon o pagkakilala sa Diyos, ay ibang-iba ang paraan ng pamumuhay. Mga bagay na makapagbibigay kasiyahan lamang sa sarili ang nabibigyang pansin at ang mga bagay na ikalulugod ng Diyos ay hindi parte ng buhay. Matapos mong makita ang kalagayan at kahihinatnan o hahantungan ng mga taong walang personal na relasyon o hindi sumusunod sa Diyos. Ano ang iyong desisyon? Magpapatuloy ka ba sa pamumuhay na walang pagsunod sa Diyos? Kapatid, mayroon pang pagkakataon na magbalik loob sa Panginoon. Repent. Surrender your life to God. God bless you. Soli Deo Gloria.